again, marketing. Dapat tuloy-tuloy kasi dapat nakikita pa rin tayo ng tao. At hindi tayo nawawala sa isipan nila. Oh, good day mga ka-New Day! It's me once again, ang inyong kaibigan na entrepreneur na may-ari ng isang digital ad agency. And today, pinalad tayo na makasama at mag-guest natin dito sa ating new episode ang isa nating kasosyo o ka-New Day na si Cas. Pakilala ka naman sa kanila. Hello mga ka-New Day! New Day ba? Yeah, New Day. Ako nga po pala si Cowie Santos. That's C-O-W-E-E. Cowie Yeah. Santos. Owner, one of the owner and founder ng Treehouse Real Estate and Ventures. Guys, Cowie, ano ba yung Treehouse para sa mga information ng ating mga nanonood? Syempre si Treehouse, it's a real estate company. Recently, nag-branch out na kami, talagang nagiging full-fledged developer na kami. But we started as an insurance or platform para sa mga gustong bumili at magbenta ng property nila. So, it's a real estate company, Cas. Una, investment lang, of course, with the properties, and now, we're becoming full-fledged developer na. Yun, grabe. So, ganito ka big time ang ating guest today na isang developer. Big lang. So, small time pala. Bilang developer, Cas Cowie, ano ang mga marketing efforts na ginagawa nyo o kahit before pa na pwede nating i-share? Mga sa promotion natin, mga technique, strategy na ginagawa nyo about your marketing? Unang-una, Cas, swerte din talaga yung team. Talagang timing plays an important or vital role when you start a business. Nasimulan lang din talaga namin simple marketing like Facebook posting, TikTok, Instagram. Yan, nagpo-post lang kami, and then eventually we have our agents na nakikipost. And then, dun kami nag-start. But then, nung tapos na kami from there, then of course, we needed to fix some of our permits. So, when we stopped, we never stopped marketing. We stopped the selling, pero we never stopped the marketing. So, continuous posting pa rin. Nagkaroon din ako ng podcast. So, people will always see my face and see the company. Yeah. So, pag tingnan nyo dyan sa Treehouse, Malolos, yan po ang Facebook namin. Look for Blue Badge Mark. Yan po ang legit na account namin. So yun, gumagamit kayo ng social media at the same time yung traditional na nagpa-flyering on ground selling? Yes, ginawa din namin yan, Cas. Ginawa namin yan, nagsisimula kami. The traditional selling or flyering. Flyering. And then, ang ganda nito dahil yung binibigay mo sa amin ngayon na strategy na ginawa nyo is ikaw mismo, personal content mo na nagpa-podcast. Yes. Para sa iyong business din. Tama. Wow, napakagandang strategy niyan sa mga business owner o mga kasosyo, mga kapwa natin negosyante dyan. Lalo na yung kaparehas ng business ni Cas Cowie na siya mismo. Nagkaroon siya ng podcast ng sariling channel ba to, Cas? Oo, Cas. So, yung channel natin, we have the Facebook, we have the YouTube account. Since it's an interview, Cas, medyo long form. So, ang inano ko talaga, YouTube and then the Spotify. May podcast din kasi with the Spotify. Ngayon, unti-unti sila, maganda pumasok sa Spotify. Yeah. So, doon siya nakapokus. At the same time, syempre, dahil nasa multimedia na ang dating nito, di ba? Tama. So, or digital media, talagang mabobroadcast mo. So, any promotion, di ba? Tama. Oo. Saka talaga kasi masasabi ko, especially dahil nasa real estate kami, Facebook ngayon, kasi iba sabi nila saturated na daw Facebook. Actually, no. Facebook still works because like everybody is on Facebook. Mapabata, matanda man yan or middle. Nandun talaga So sa akin, talagang nag-Facebook ads pa nga kami nung una kasi. So ginagawa nyo rin yun, pati boosting. Oo, pag may selling lang. But now, since hindi pa kami nagbebenta kasi we're still trying to finish everything, our permit mga papers na. Oo, yung paperwork. So, wala munang ganon. But, again, marketing, dapat tuloy-tuloy kasi dapat nakikita pa rin tayo ng tao at hindi tayo nawawala sa isipan. Oo, tsaka lalo na yung branding, di ba? Tama. So,
ma-advise mo bilang isang business owner na talagang walang masama o talagang gumawa ng sariling content? Wala talaga. No. Actually, yan talaga ang advice ngayon. You have to create your own content, especially on your you are on your business. Yan ang advantage natin, Cas. Alam mo kung bakit? Kasi yung mga medyo may edad na may business, ayaw nilang magpakita sa social media because they think may expose sila. Ngayon, sa generation natin, kailangan mas expose ka, mas pagtitiwalaan ka ng tao. Correct, correct. Kaya kailangan ako, naaral ko pa din ngayon nga, LinkedIn. Correct. Kasi na LinkedIn is, parang, siya more on businesses. Professional grounds. Yes. Business professional, parang circle, community. Tama. Yan, Pero big talaga for me ang Facebook tsaka TikTok. Correct. And then YouTube. So, yun yung number one ma-advise mo sa kapwa nating negosyante at kapwa natin mga business owner, lalo na sa kaparehas ng business mo. Kasi sa generation ngayon is mas lalong nagiging transparency at lumalabas ka bilang content creator, di ba? Tama. At the same time, kasi ang isang negosyante, parang hindi lang iyan yung isang business niya, di ba? Oo, madami. So kung magpa-personal content ka sa'yo, di ba? Hila mo na lahat. Tama talaga. Na parang yung una nga kasi, di ba, yung unang podcast namin, naka-base lang talaga siya with the Treehouse. Pero eventually, nag-ano na rin ako talaga ng into my own brand. Na ako na yon, makikita na yun sa pinaka-Facebook ko mismo. Kasi syempre, doon ko lang din na-realize na hindi lang naman din pala ako makakapag-focus dun sa isa, especially if I've already put enough people na talagang magagaling na gumalaw dun. Isa kasi ganun as a business owner, marunong tayo magsimula, pero how it can be maintained, kailangan talaga kumuha tayo ng magagaling at professional na tao dyan. Correct. So, but it gives us time. And then again, ngayon, dahil nga sobrang halos anong tawag doon na underpriced ang attention ngayon at saka ang advertisement yung social media. Correct. I-take advantage natin yan. Grabe, totoong nasa golden era tayo ngayon. At the same time, yun nakita mo, no? That's the word, no? Parang underpriced. Yes. No? Although, may gastos naman talaga sa social media. Siyempre, magkalat tayo ng marketing budget yan. Pero, kung makikita natin, hindi ganun ka-big. Yes. As TV, as billboards. Exactly. Diba? So, hindi ganun ka-millions. Tama. Kasi dati, di ba, sa TV, in order for your business to be advertised, kailangan mo bayad ng milyon. Yes. Alam natin yan. With the billboards, parang correct. 200,000 yata monthly. So, ngayon wala lang ganun. At the same time, yung video production, no? Tama. Diba? Ang mahal ng video production talaga pagka before gumagawa ka sa TV ng commercial, diba? Yes, pero ngayon, sobrang napaka-minimal na. At alam mo, kasi may natutunan akong bago. Meron akong bagong learning kay Cas Arvin. Share natin yun, ha? Ayan, na parang sa kanila, yung mga malalaking brand ngayon, instead of staying doon sa market or yung pag-advertise nila ng mas mahal, they are parang willing to go down sa mga influencers na nakikita madalas sa social media. Because based on their study, talagang mas pinapanood ng mga tao yung mga ganito, yung mga organic din ba, na although maganda pa rin naman visual na nakikita na parang may parang commercial lang isang business, nothing beats pa rin talaga like tayo mismo, the business owner, magpakita at magpakita sa social media. Napakagandang tips na business owner, magpakita at mismo mag-promote. Tama. Diba? Yes. Kasi talaga ay nakikita ko, no, yung mga business owner, though wala namang masamang magtago kung yun ang kumbaga preference nila, maging discreet sila. Pero mas sa tao, lalo na sa social media, mas reality, mas 'di ba? Transparency yung tinatawag. Yun, Cas, any message sa mga nanonood ngayon? Ayun, hello po. Tuloy-tuloy lang po tayo kung ano man po ang ginagawa ninyo, especially if you're on your business. Andito po yan sila Cas Noe. Si Cas Noe, tutulungan po kayo niyan. Nasa marketing ad din po siya. Just like this. Siya na din po ang bahalang mag-advise sa inyo. At ako naman bilang business owner, kung negosyante din kayo, gawin nyo na din to. Kahit
kayo mismo di ba? If you Correct, don't have correct. budget yet, lagi magagawa at magagawa nyo po yan ng libre. But then, kasi ganun pag kailangan na natin ng help, we have the budget na. Ganun kasi madalas nagkakaroon tayo ng pera, nawawalan tayo ng time. Yes, kasi pag sa una, wala pang pera, madami tayong time. So pag may pera na, time na mawawala. So definitely, you'll be needing help from somebody. At nandito nga si Gas Noe para tulungan tayo. And of course, so if you wanna invest, of course, on the property. Yan maganda. Maganda, di ba? Magpo-promote na ako. Go ahead. Yan maganda. I want real estate, Treehouse Real Estate and Ventures. May niluluto po akong bago ngayon. Tahimik lang tayo dito sa Gedli. Pero once we're ready, ilalabas din po natin yan. So, sa ngayon, yun po muna. Mga, ano bang tawag nyo? New Day. New Day. New Day is a new idea. Kasi itong vlog natin o itong series natin, tinatalakay natin o naghahanap tayo ng mga business strategy, new ideas ng ganyan. Kasi lalo na sa digital, hindi natatapos, laging merong bago. Yes. So, pinagsama ko yung new, bago, tapos yung idea. Kaya New Day siya. New Day. Galing naman yun. Parang ako yung may natutunan doon. Pero totoo yun. Every day is a new day. Sabi nga, it still works, Kas. Sabi nga sa kasabihan na the only constant in this world is change. So, syempre, kung ito yung uso, ito yung gagawin natin. Kailangan natin kumabay kung ano yung kung papaano or saan papunta yung trend. Oo, tama. Yun, maraming salamat, Kas Kowi, at maraming salamat mga ka-New Day. May request lang ako, Kas. Yung gusto ko yung ending mo. Ano ba? Yung ending ko. Okay. Sabihin mo na sa kanila. Okay. Siyempre, once again, ako nga po pala si Kowi ang nagsasabing kahit gaano po kalupit ang mundo, huwag po nating kakalimutan maging mabuting tao. Ciao! Bye! Bye! God bless! Galik? Okay. Thank you. Thank